Charlie ay isang tahimik na CIA cryptographer. Ang trabahong ibang level na analyst dahil isa lang namang genius ang lalaki na may 170 IQ. Nasa highly classified division nakapwesto si Charlie. Top-notch talaga ang security level ng agency. Eniska ng high-tech security system ang bawat empleyado habang papasok o palabas ng building. Na kahit anong klaseng electronics ay nababasa ng scanner at liban pa dyan, may isang human scan pa para maiwasan talaga ang magpuslit ng kahit anong sensitibong mga impormasyon galing sa agency. Pero yun ang akala nila. Dahil hindi matatawag na genius si Charlie kung hindi nito malulusutan ang mahigpit na security system ng CIA. Isang araw, naghahanda na ang kanyang asawang si Sarah paalis. May business conference itong dadaluhan sa London. 5 araw itong mawawala kaya niyaya siya nitong sumama na lang sa trip pero tumanggi siya dahil may kailangan umano siyang tapusin sa trabaho. Nang araw ding iyon, nakatagpo niya sa building ang field agent na si Jackson. Naging kaibigan niya ito simula noong tinulungan niya sa problema sa computer. At ngayon ulit, may papatingnan na naman sa kanya ang agent. At pati pagpasok ng department ni Charlie, may chip sa ID, body scanner din at entry pass sa kanyang mismong opisina. Bago magtanghalian, nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang anonymous source na nagngangalang Incoline. 5 taon na siyang nakikipag-usap dito pero hindi pa rin niya alam kung ito ba ay babae o lalaki. Kaya hula ni Charlie, isa itong Russian na nasa 50s at nakatira sa Istanbul, Turkey. Ngunit imbes na sumagot, sinabihan siya nito na highly sensitive ang data na pinadala kaya dapat wala umanong ibang tao na makabasa nito. Ikakasira umano ito ng CIA at maaaring madamay ang US government. Ilang saglit lang ay na-download na agad niya ito pero nang ma-extract ang files, hindi ito mabasa dahil encrypted ang buong data. Sinubukan niyang gamitan ng ibang paraan ngunit hindi pa rin niya mabuksan ang mga ito. Maya-maya lang ay tumawag ang asawa niya. Kinausap niya ito sandali pero nagpaalam din siya agad dahil gusto niyang tapusin ang kanyang ginagawa. Lalo siyang naintriga sa pinadala ng kanyang source kaya ginamit na niya ang kanyang genius privilege status na level 5 clearance restricted access. At sa room na ito, nalaman niya na isang top secret ang mga files na natanggap. Highly classified ang mga ito na ang matataas lang na officials ng CIA ang nakakaalam. Isa pala itong politically motivated na drone attack sa Pakistan kung saan halos 200 sibilyan ang namatay sa pag-atake. Kasama sa mga nasawi sa operasyong ito ang maraming foreign operatives na French at Dutch. At para pagtakpan ng CIA ang totoong motibo, binago ng agency ang report na isang suicide bombing umano ang nangyaring pag-atake. At ang pagbabago ng report ay aprobado ni Chief Moore, ang boss ni Charlie. Napanganga siya sa natuklasan. Paglabas niya ng room, nakasalubong niya si Carlos, ang kasama sa department. Nabanggit niya dito na may natanggap siyang confidential data pero hindi niya sinabi kung ano ito. Sagot lang ni Carlos sa kanya na mas mabuting wag na lang siyang mag-ingay tungkol sa nalaman. Kinagabihan, tinawagan ni Charlie si Sarah pero hindi sumagot ang asawa kaya nag-iwan na lang siya ng voice message. Nang sumunod na araw, nagulat siya nang makita ang boss sa loob ng kanyang opisina. Paminsan-minsan lang niya itong nakikita kaya medyo kinabahan siya. Sabi nitong halata umano siyang hindi nanonood ng news dahil pumasok pa siya sa trabaho. Dagdag nito na kailangan niyang sumama sa director's office. At sa unang pagkakataon, nakilala ni Charlie ang bagong director na si Samantha. Dito na rin niya nalaman na may nangyaring pag-atake sa isang hotel sa London, kung saan nasawi ang kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ayaw niyang maniwala pero nang ipakita sa kanya ni Moore ang CCTV footage, dito na siya napaiyak. Ginawang hostage umano si Sarah at kalaunan ay binaril ang babae bago tumakas ang mga terorista. Pag-uwi ni Charlie sa bahay, marami ng reporter ang nakaabang sa kanya. Lutang pa siya kaya hindi muna siya pumasok sa kanilang kwarto. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang boss at nanghingi siya ng update tungkol sa kaso. Pero sabi nito na gagawin nila ang lahat para mahuli ang mga salarin at maparusahan. Ngunit hindi raw umano ganon kadali. Kailangan pa umano ng mahabang investigasyon kaya sa ngayon, hayaan na lang umano niya ang mga ito na gawin ang trabaho nila. Pinayuhan siya nitong umuwi na muna at lumiban sa trabaho para makapagpahinga ng maayos. Kalmado pero nahihirapang tanggapin ni Charlie na wala na si Sarah.
Dahil naghahalusinate at nakikita pa rin niya ito sa kanyang paligid. Ilang araw pa ang lumipas, nakauwi na rin ang bangkay ni Sarah. At naiuwi na rin niya ang mga gamit ng asawa. Nakita niya ang pasalubong sana nito sa kanya. Isa itong puzzle. Dito lalong naghinagpis si Charlie. Iniyakan ang mga gamit ng kabiyak. Kasunod nito, naisip ni Charlie na walang mangyayari kung magmukmak lang siya kaya naisipan niyang gumawa ng sariling investigasyon sa nangyaring pag-atake sa London. Inipon niya lahat ng data na nakuha sa social media, news at ang mga kuha ng CCTV sa buong lugar. Pagkatapos ay presenta niya ang sariling report sa kanyang boss. Napaka-detailed ng analysis ni Charlie. Pinakita niya ang buong senaryo ng pangyayari at kung paano na-involve si Sarah sa pag-ataking ito. Napaiyak pa siya habang ginagawa ang research. Ngunit dahil sa determinasyong mahuli ang mga salarin, nagpatuloy siya hanggang magawan niya ng paraan na makilala ang 4 na kriminal. Ganito katalino si Charlie. Sa pamamagitan ng mga videos at kuha ng mga boses, nakilala niya ang mga terorista, kung sino-sino ang mga ito at kung ano-ano ang mga modus ng grupo. For hire umano ang mga ito sa kahit anong klaseng high-scale na illegal na trabaho. Gaya ng nangyari sa London, planado umano ang pag-atake pero yun nga lang nadamay lang talaga ang asawa niya. At sa 4 umanong sospek, ang babaeng si Gretchen lang ang may permanenteng address. Kasalukuyan umano itong nasa Paris. Pagkatapos ng mahabang presentation, na-impress naman si Chief Moore at supervisor niyang si Caleb. Pero alam na ng mga ito ang buong senaryo ng pag-atake. Hindi umano sila basta-basta gagawa ng mga hakbang sa kasong ito dahil nakasalalay ang kapakanan ng US government. Ayon sa boss niya, gusto umano ng CIA na mahuli ang buong grupo kaya kailangan pa umano nila ng coordination at mahabang panahon para makuha ang hustisyang inaasam niya. Napanganga si Charlie sa narinig. Inutusan siya ng kanyang boss na bumisita sa isang doktor. Sinunod naman niya ito pero sa loob ni Charlie, siya na ang gagawa ng paraan para makapaghiganti sa mga kriminal. Disappointed siya dahil nagtatrabaho siya sa agency pero parang wala namang ginagawa ang boss niya sa nangyari sa kanyang asawa. Dahil dito, buo na ang kanyang desisyon na ipaghiganti si Sarah. At gagamitin niya ang ilegal na operasyon ng kanyang mga amo para sa susunod niyang mga hakbang. Nang sumunod na araw, may idinikit siyang napakaliit na storage device sa kanyang ID clip. At hindi ito na-detect ng scanner kaya tagumpay niya itong naipasok sa loob. Dito na niya binuksan ang confidential file ni Moore at nagprint nito. Pero para hindi mahalata ang print, ginamitan niya ng device na tinatawag na skimmer. Kinakabahan din siya habang ginagawa ito. Dahil pag nahuli siya, siguradong kulungan ang bagsak niya. Pag-out niya kinagabihan, dumaan siya sa isang bar. At may nilagay siya sa jukebox na siguradong pag-aksayahan ng oras ng mga agents ni Chief Moore sa darating na mga araw. Pagpasok niya kinabukasan, pumunta siya sa opisina ng kanyang boss. Dito niya nilatag sa mga ito ang 2 printout ng iisang nangyaring pagsabog sa Pakistan. Isang pag-atake pero 2 ang report na nangyari. Dahil pinabago ni Moore at Caleb ang totoong report. Na kung lalabas ang katotohanan sa news, siguradong laglag ang 2 sa posisyon at makukulong pa. Marami pang natuklasan si Charlie na ilegal na pinaggagawa ng 2 officials. Dito na nagalit ang kanyang boss. Ngunit pinaghandaan na niya ito. Malaking banta sa buhay niya ang pagsawalat ng mga ito kaya sinabi niya sa 2 kaharap na may deadman switch na siya. Na kung hindi siya makapag-code in sa loob ng 5 oras. Kusang mag-send sa malalaking journalist ang buong istorya ng natuklasan niya. Na kung ipapakulong din siya ng mga ito, lalabas din sa lahat ng newspapers ang kalokohan ng CIA sa buong mundo. Na lalo lang magdidiin sa 2. Hindi makapaniwala si Moore at Caleb sa narinig. Ginagawa ba daw niya ito para patayin ng agency ang pumatay sa kanyang asawa? Dito na niya sinabi ang gustong mangyari. Nais umano niyang mag-training at siya na mismo ang papatay sa mga kriminal. Kailangan din umano niyang malaman lahat ng impormasyon ng 4 na sospek, pera, at bagong identity. Natawa ang 2 sa narinig. Dahil wala sa itsura niya ang maging isang field agent. Pagbalik ni Charlie sa kanyang sasakyan, nasuka siya sa nerbiyos. Hindi siya makapaniwala na nagawa at nasabi kay Chief Moore ang lahat ng gusto niyang mangyari. Dahil dito, pumayag din ang 2 officials sa mga kondisyon ni Charlie hanggat hindi pa umano nila mahanap ang switch na sinasabi nito.
Kaya pinadala siya ng agency sa Camp Perry o mas kilala sa tawag na The Farm, kung saan nakilala niya si Colonel Robert. Ang inatasan ni Moore na mag-train sa kanya. Sinabihan siya nito na special training umano ang gagawin niya na kung mamalasin, hindi na siya makakalabas ng buhay. Habang nasa loob na siya ng training facility, nag-set up na rin ng demolition team para halungkatin ang katotohanan sa banta niya sa dalawang higher officials ng agency. Ngunit ang lahat ng ito ay lingid sa kaalaman ng kanilang bagong director na si Samantha. Walang ibang nakakaalam ng operasyong ito kundi sila lang. Hindi nagsayang ng oras ang team. Hinalughog nila ang buong opisina ni Charlie at ganon din ang bahay nito. Hinahanap nila kung may itinagong ang memory device ang lalaki. Chinek ang lahat ng galaw niya bago ang confrontation kay Chief Moore. Nang wala silang makita, binalikan nila ulit ang CCTV. Kung nagpuslit man umano si Charlie ng memory card, kahit daw lunukin pa ito, makikita pa rin ng scanner. Pero ang hindi nila napansin, hawak ng lalaki ang ID nito kung saan nakatago sa clip ang storage device na hinahanap nila. Hindi ito dumaan sa scan kaya hindi talaga ito na-detect ng system. Kaya pinuntahan nila ulit ang bar. At sa pagkakataong ito, nakita din nila ang encrypted na CD sa loob ng jukebox. Nagpatuloy din sa training si Charlie. Hindi siya magaling sa baril pero na-impress si Robert dahil madali siyang natuto sa paggawa ng bomba. Isang gabi, pinuntahan siya ng colonel sa kwarto niya. Dito siya sinubukan nito kung kaya ba talaga niyang pumatay. Ngunit hindi niya kayang kalabitin ang gatilyo ng baril. Kaya tapatan siyang sinabihan ni Robert na kahit anong training ang gawin niya, hindi siya magiging mamamatay tao kahit kailan. Madaling araw na nang malaman nila na wala umanong laman ang CD na nakita nila sa jukebox. Nagsisinungaling lang umano si Charlie. Tinawagan agad ng dalawang official si Robert para tapusin na ang genius. Ngunit ang hindi nila alam, may spy device na nakalagay sa opisina ni Chief Moore. Kaya nang dumating ang colonel sa room ng lalaki, nakatakas na ito. Nahack umano nito ang system ng facility at ginamit ang ID ng janitor para makalabas. Dahil dito, nagduda ang boss niya na may bug sa opisina kaya hinalungkat nito ang documents na dinala niya noon. At totoo nga ang duda ni Moore. Nakita nito ang maliit na device kaya dito siya sinabihan ng boss na treason umano ang magiging kaso sa kanyang ginawa. Pero ng mga sandaling iyon, nasa airport na siya papuntang London. Pumunta agad siya sa pinangyarihan ng krimen. Naupo siya sa tabi ng mga inalay na bulaklak at naalala ang araw ng kaarawan kung saan niregaluhan siya ng maliit na eroplano ng asawa. Kasunod nito ay lumipad na siya papuntang Paris. At ng mga oras na yun, na-trace na rin siya ng CIA dahil sa kanyang passport. Dahil illegal nga ang operasyon nila kay Charlie, hindi sila pwedeng makipag-coordinate sa Paris office. Kaya sekreto nilang pinadala si Colonel Robert para i-eliminate ang CIA genius. Pagdating niya sa Paris, nagrente siya ng apartment malapit sa bake shop kung saan palaging pumupunta ang babaeng sospek. At isang araw, nakita nga niya si Gretchen. Dahil nahack na niya ang network kaya mabilis na niya itong nasundan sa tirahan nito. Kinagabihan, habang nasa labas ang babae, pinasok niya ang unit nito. Una niyang tiningnan ang calendar at nang makita niya ang baril sa drawer, kinuha niya ito. Maya-maya pa ay pabalik na ang babae kaya nagmamadali siyang lumabas. Nakaabang siya sa may hagdan at pagdating nito sa pinto, tinutukan niya ito ng baril pero wala siyang lakas ng loob na kalabitin ang gatilyo. Kaya mabilis na niyang nilisan ang lugar. Kasunod nito ay nag-research siya tungkol sa clinic na nasa schedule ng babae. Isa pala itong allergy clinic. Kaya bumili siya ng napakaraming bulaklak para isabotahe ang session nito. Nahack niya ang computer ng clinic kaya lumabas muna ang doktor ng babae. At dito na siya pumasok sa loob, habang tinatanong niya nasaan ang leader nila, nilalagay na niya sa tube ang pollens. Kahit na-trap na si Gretchen ayaw pa rin itong magsalita. Dahil naawa na rin siya dito, binuksan niya ang chamber. Dito na lumaban ang babae. Nahirapan din siya dahil sanay ito sa training. Kaya nakatakbo ito at nakalabas ng building. Ngunit nabundol ito ng isang van. Sa lakas ng impact, namatay agad ang babae. Kinuha niya ang cellphone nito at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang apartment. Nagmamadali siyang nagligpit ng gamit at sumakay ng bus papuntang Marseille, France. Nang mga sandaling iyon, nalaman na din ng CIA ang nangyari kay Gretchen.
Kaya nang tanungin ni Samantha si Moore tungkol dito, na ang agency umano ang tinuro ng French ambassador, todo din ay ang deputy dito. Hindi umano sila ang nagtamba sa babae. Balik kay Charlie, pumasok siya sa isang bar. Nang medyo nahihilo na siya, namalikmata na naman siya sa kanyang asawa. Ngunit nahimasmasan siya nang makita si Robert. Kaya alisto niyang kinuha ang gamit at patakbong nilisan ng bar. Buong akala niya nakalayo na siya sa Colonel kaya pumasok siya sa isang club. Pero nasundan pa din pala siya nito kaya nagmamadali siyang pumasok sa CR. Akala din ni Robert na wala na siyang kawala kaya nag-antay lang ito sa kanya sa labas. Dahil pala sa cellphone ni Gretchen na nasa kanya kaya umano siya nasusundan nito. Ayun dito, kahit gaano man kaganda ang mga plano niya pero tinablan siya ng panic, papalpak pa rin umano siya. Mataas ang kumpiyansa ng Colonel na may tamba na siya nito pero nakalimutan nito na magaling gumawa ng bomba ang genius kaya ilang saglit lang, biglang sumabog ang CR ng club. Dahilan para matakasin ni Charlie si Robert. Nang sumunod na araw, kinausap niya ang kanyang anonymous source na si Inqualine. At tama nga ang hinala niyang nasa Turkey ito naka-station. Tinulungan siya nitong makapasok sa Istanbul sakay ng cargo plane. Pagdating niya sa bansa, dito niya nalaman na babae pala ang kanyang source. Asawa pala ito ng totoong Russian agent. Simula umanong mamatay ang Kabiyak, ito na ang gumamit ng codename ng asawa. Dinala siya nito sa isang hideout na nasa tabing dagat. Willing naman si Inqualine na tulungan siya para maitamba ang 3 pang target. Kaya sabay nilang pinag-aralan ang mga ito. Ngunit medyo nahihirapan silang hanapin ang pinaka-leader ng grupo kaya uunahin na daw muna niya ang dalawa. Balik sa CIA. Nahihirapan din gumalaw ang demolition team ni Moore at Caleb kaya kailangan umano nilang bantayan ang 3 target ni Charlie para mahuli nila ang lalaki. Sa kabilang banda, kinausap ni Samantha si Moore. Dahil baguhan ito kaya gusto nito ng transparency sa agency. Ito din ang pakiusap nito sa kanyang deputy, full transparency at buong cooperation. Sumang-ayon naman ito sa sinabi ng babae pero alam ng director na may tinatago pa ring operation si Moore. Pagbalik ni Samantha sa kotse, nalaman nito ang pagpadala ng deputy kay Robert sa Madrid kaya nag-utos din ito na magpadala ng sarili nilang agent. Sunod na target ni Charlie ay si Mishka na kasalukuyang nasa Madrid. Madali lang niyang nahanap ang lalaki dahil mahilig ito sa sosyalan. Regular itong nag-swimming sa isang kilalang hotel kaya sinabutahin niya ang pool. Nang isasagawa na niya ang trabaho, nakita na siya ni Robert. Ngunit ang hindi alam ng Colonel, nakamasid na rin pala ang agent na nagbabantay kay Charlie. Akala ni Inqualine, kasama ni Robert ang isa pang agent kaya sinabihan siya ng babae na abort na ang mission. Pero gusto niyang tapusin ang trabaho. Maya-maya pa habang nasa pool na si Mishka, tinanong niya ito sa location ng kanilang leader. Pero wala itong balak na magsalita kaya pinindot niya ang switch ng device na bumasag sa salamin ng pool. Sa isang iglap, tuluyan nang nasira ang swimming pool at kasamang bumagsak sa baba ang kanyang target. Mabilis na siyang tumakas. Binibigyan siya ng instructions ni Inqualine. Ngunit nakasunod din agad sa kanya si Robert. Pero sakto ding sinugod ng isa pang agent ang Colonel kaya naglaban ang dalawa. Nanaig si Robert pero tinamaan naman ito sa tiyan. Lalapitan pa sana niya ang Colonel pero sinabihan na siya ng babae na tumakas na. Alam na ni Samantha ang ginagawa ni Moore kay Charlie. Pero nag-aantay lang ito ng tamang pagkakataon. Samantala, tuloy pa rin ang pagsunod ng demolition team kay Charlie. At nalaman na din ng mga ito na tinutulungan siya ng isang Russian agent, si Inqualine. Pero kalaunan, nakatanggap din sila ng impormasyon na ang asawa na ng agent ang nagpatuloy sa paggamit ng codename nito. Dahil dito, nakipag-coordinate na din sila sa Russian station sa Istanbul. At nang gabing iyon, nilusob ng Russian agents ang kinaroroonan nilang dalawa. Mabilis silang nakalayo sa mismong bahay dahil may sekretong exits ang babae pero nakahabol pa rin ang mga kalaban dahil tabing dagat ang kalsadang dinaanan nila. Niretreat sila ng mga ito at tinamaan ang babae. Tuluyan na silang nakatakas pero hindi na nakaligtas si Inqualine. Kinuha niya ang cellphone nito saka umalis. Ilang araw bago namatay ang babae, nagpadala ito ng mensahe sa isa pa niyang target na si Elish. Ang message ay patibong lamang para humarap sa kanya ang lalaki. At ngayong wala na si Inqualine, saka pa nag-reply si Elish.
Kaya pumuslit si Charlie papuntang Romania para tapusin ang pangatlo niyang target. Samantala, habang nag-aantay siya sa meetup day, gumawa muna siya ng isang diversion para guluhin ang demolition team. Gamit ang ilang software, hack niya ang system, at nilagay ang mukha niya sa iba't ibang lugar. At nakapture nga nila sa magkakaibang bansa si Charlie na ang totoo nasa Romania lang siya. Nang makaharap na niya si Elish, nahulog na ito sa patibong niya. Nasa harapan na nito ang bombang tatapos sa buhay nito. Kahit sinabi pa ng lalaki ang mga impormasyong kailangan niya para mahanap si Horst, iniwan niya ito. Kaya ilang segundo ang lumipas, sumabog na ang ginawa niyang bomba. Paglipas ng ilang araw, nakapasok na si Charlie sa Russia. Ayon kay Elish, hindi na umano bumababa ng barko si Horst dahil sa nangyari kay Gretchen at Mishka. Kaya gumawa siya ng paraan para matunton ang leader ng grupo. At sinunod niya ang mga palatandaan na sinabi ni Elish. Nang pumasok siya sa isang kainan, nakabangga niya dito si Jackson. Concern pala ito sa kanya kaya nang malaman umano nito ang kanyang sitwasyon, sadya siyang sinundan nito para kausapin. Sariling desisyon umano itong pakipag-usap sa kanya bilang kaibigan dahil alam nitong maaari niyang ikapahamak ang ginagawa. Hindi na umano siya makakalabas ng Russia. Kaya tutulungan umano siya nitong makatakas ngayon. Hindi umano gugustuhin ng asawa niya na mamatay siya sa lugar na ito, nag-iisa. Kailangan na umano niyang umuwi, ngunit desidido siyang tapusin ang naumpisahan. Wala na umano siyang uuwian dahil wala na rin si Sarah. Naintindihan siya ni Jackson. Disappointed ito pero hindi na rin siya pinilit ng agent. Pag-uwi niya kinagabihan, bitbit ang iba't ibang gamit para sa gagawin niya sa barko ni Horst. Pinag-isipan niyang mabuti ang gagawin bago pumasok sa lungga ng kalaban. Nang sumunod na araw, sinadya niyang mapansin ng mga tauhan ni Horst. At gaya ng plano niya, kinuha siya ng mga ito. Ilang oras ang lumipas, nakarating na rin siya sa barko ng leader ng grupo. Hindi ito na-impress sa mga gamit na nakuha sa kanya. Pero ang hindi nito alam, nasa relo ni Charlie ang transmitter para mahak ang barkong sinakyan nila at kusa itong maglayag patungo sa Finland. Nang magharap na sila, humingi naman ng tawad si Horst sa pagpatay kay Sarah. Dahil kailangan umano niyang gawin iyon. Kahit kalmado, galit na galit si Charlie sa kaharap. Dito niya ito sinumbatan na kaya hindi sila mag-alaw ng CIA dahil binabayaran sila ni Moore at Caleb para gawin ang mga illegal na operation ng mga ito. Sagot ni Horst na hindi umano ito tungkol sa trabaho nila kaya siya nandito. Hindi naman daw naghirap ang kanyang asawa sa pagkamatay nito pero bakit daw tinorture pa niya ang tatlong kasama? Dahil alam umano nitong hindi niya kayang pumatay ng malapitan dahil hindi raw siya mamamatay tao. Gaya ng ginawa ni Robert noon, sinubukan din siya ni Horst kung kaya ba niyang pumatay sa malapitan. At sa pangalawang pagkakataon, hindi nga niya ito magawa. Pero pinaramdam niya sa lalaki kung ano ang pakiramdam ni Sarah noong nakaluhod na ito at mamatay na. Maya-maya lang ay bigla silang natigilan dahil huminto na ang barko. Nakarating na pala sila sa karagatan ng Finland at napalibutan na ng Finnish Navy at Interpol. Hindi makapaniwala si Horst na nahack niya ang system na encrypted na umano ito. Hindi kasi nito alam na isang genius ang kaharap, nalusutan nga nito ang sariling agency, ang barko pa kaya. Balik sa CIA, inamin ng director sa presscon na totoo ang mga issues na lumabas online. Papanagutin umano sa batas ang mga involved at hindi tinotolerate ng agency ang anumang illegal na operation ng mga officials na ito. At ng mga sandaling iyon, hinuhuli na ng mga authorities si Moore at Caleb. Sinabi din ni Samantha na mananatili sa CIA ang officer na nag-expose sa mga black ops na ito. Ilang buwan ang lumipas, habang pauwi na si Charlie. Biglang pumasok sa kanyang kotse si Robert. Kinumusta siya nito at masaya rin siyang makita ang Colonel. Lalo umano itong na-impress sa kanya. Mas marami raw siyang natutunan na hindi nito itinuro. Maya-maya pa ay umalis na din ang Colonel. At isang araw, naayos din niya ang eroplanong regalo ng asawa. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.